Bago nga umalis si Daddy mga mamis, nanghingi ako sa kanya ng barya, pambili ng downy, sa tindahan lang sana ako bibili. Pero hindi ko naman nakalain mga mamis na bibigyan niya ako ng pan-Jollibee. Charot! Pero totoo mga mamis, hindi ko in-expect na bibigyan ako ni Daddy ng 500. Kasi nga barya lang naman talagang hinihingi ko dahil nakita ko sa wallet niya meron pang 50 pesos. Kahit may 100 pa ako sa wallet ko, gusto ko ibigay niya sa akin yung 50 pesos niya. So dahil 500 na nga ang binigay sa akin ni Daddy mga mami, syempre tumakbo agad ako dito sa paborito kong tindahan, dito nga sa Robinson, para ibili ni nga agad to ng mga sabon, downy, at kung ano pa yung mga kailangan ko. Downy lang naman talaga ang kailangan ko mga mami, at sa tindahan lang talaga ako bibili. Kasi nga, huling laba ko naman na nung araw na to. Plano ko sana after 3 days o 4 days, bago pa ako bumili ng downy dito sa paborito kong tindahan na Robinson tsaka sabon. Pero dahil binigyan na nga ako ni Daddy ng 500, kapalit daw ng pananahimik ko, eto tumakbo na ako dito sa Robinson. Pasok ko nga dito sa Robinson mga mamis, dumiretso agad ako kung saan nakalagay yung mga sabon. Kahit nga meron pa akong sabon sa bahay, kumuha na agad ako ng 2 bundle. Tapos kumuha na rin ako ng downy. Kahit nga meron pa kaming panghugas ng plato, kumuha na rin ako para may stock ako. Tapos dumiretso na ako dito kung saan nakalagay yung mga pads. Dahil sakto may dalawa ko, kumuha na ako ng those days. Tapos kinuhanan ko na rin pala si Atina ng 2 sisters. Kasi after ko, mga 3 days, si Atina naman ang magkakaroon. Kapag gantong may mga pagkakataon mga mamis na nabibigyan ako ni Daddy ng pera, at kahit hindi naman yun para sa sabon, alam ko kasi itong 500 na to, alam kong para sa akin talaga to, pero hindi ko talaga siya pinipera sa sarili ko. Kasi nga wala naman akong gustong bilhin para sa sarili ko. Kapag ako talaga nagkakapera, ito talaga agad ang binibili ko, mga sabon, mga shampoo, mga stock ni Atina. Pwede naman kaya mga mamis, kapag nabibigyan ako ni Daddy ng pera, ganyan 500 or di naman kaya 1,000, lumalabas kami ni Atina, kumakain kami sa labas. Nung after ko sa Robinson mga mamis, dumaan nga muna ako dito sa bilihan ng fried noodles kasi binilan ko si Atina. Ayaw niya na kasing sumama sa labas mga mamis kaya binilan ko na lang siya ng makakain niya. Tapos dumiretso uwi na nga agad ako. Kaya pala nasabi ko kanina mga mamis na hindi ko talaga inaasahan na bibigyan ako ni Daddy ng 500 para nga lang sa pambiling downy. Kasi nga kakabayad lang namin ng mga bills and alam ko talaga na wala nang natira kay Daddy. So hindi ko naman naubos lahat ng 500 pesos mga mamis. Bali yung sukle sa akin na yun na itatabi ko. So ganun yung nangyayari mga mamis. Kahit nabibili ako ng mga sabon, talagang inuuna ko yung mga bagay na yan. Sinisigurado ko na merong sukle na may matitira para sa akin para meron ako na itatabi. Pagdating ko nga dito sa bahay mga mamis, nilabas ko lang sa plastic yung mga nabili kong sabon at talagang nilagay ko dyan sa lamesa para pag uwi ni Daddy, makita niya yung mga binili ko at matuwa siya. Baka bigyan niya ulit ako ng 500 kinabukasan. Pero binawasan ko na pala mga mami yung mga downy kasi nga meron akong pinaikot sa washing ng mga damit namin ni Daddy. Tapos kinuha ko muna nga itong mga nakasampay sa labas bago ulit ako magsampay. Kinuha ko na rin yung mga basahan na nilaban ko para nga mailagay ko na dun sa kusina. Hindi naman marami nilaban ko mga mami. Ilang piraso lang din naman talaga yon. Pero diba sabi ko nga sa inyo, naglalaba agad ako kada 3-4 na araw. Tapos bukod doon, nilaban ko na rin yung mga uniform ni Atina. Nung natanggal ko na nga sa hanger isa-isa yung mga kinuha ko na sinampay, sunod naman na gagawin ko ay sasampay ko na nga sa labas itong mga pinaikutan ko sa washing. After ko naman magsampay, magluluto naman ako ng mga ulam. Oo mga mamis, mga ulam. Kasi nga itong ulam na lulutuin ko, para ulam namin to kinabukasan at sa susunod na araw. Ito pa yung mga gulay na pinamalengke namin noong nakaraang linggo pa mga mamis. Hanggang ngayon hindi pa rin naubos yung mga gulay na yon kasi nga kada magluluto ako ng ulam namin inaabot ng 2 araw. Dapat talaga mga mamis, pakbet lang ang lulutuin ko muna para nga kinabukasan iinit ko na lang. Pero kasi nag-aalala ako sa sitaw mga mamis. Diba nakita nyo naman ang dami kong biniling sitaw. Medyo nagdadry na kasi or parang natutuyot na. Kaya sabi ko, lutuin ko na lang din lahat ng sitaw. Pakbet at saka adobong sitaw ang lulutuin ko. Pero dapat talaga mga mamis, 3 klaseng luto pa ang gagawin ko sa sitaw. Pakbet, tapos katang kalabasa at sitaw, tsaka adobong sitaw. Pero ang problema, kulang kasi pala yung kalabasa ko. Akala ko marami yung kalabasa ko, pero hindi pala. Kaya ang ginawa ko, isang lutuan na lang na pakbet, tapos adobong sitaw na lang lahat ng matitira. Kung napansin nyo pala mga mamis, ang liliit ng hiwa ko sa okra. Sinadya ko talaga yan mga mamis kasi hindi naman talaga kami makain ng okra. Pero dahil gusto ko nga na kahit papano nakakain kami ng okra, nililitan ko yung hiwa para nga hindi namin masyadong nalalasahan o hindi namin masyadong nangunguya pag kinakain namin. Hindi ko nga pala nalagyan ng ampalaya yung pakbet mga mamis kasi nga wala akong nabiling ampalaya nung namalengke kami. Nakalimutan ko. Pero pwede naman na yan. Halo-halong gulay pa din naman na yan. Hindi ko pala sinahugan yan mga mamis kasi nga kinabukasan magpiprito ako ng fish fillet dahil meron pa kaming natitirang isang fish fillet. I-transfer ko na nga yung pakbet mga mamis doon sa lagayan. Hindi ko po natinakpan kasi nga para
sumigaw yung init bago ko ilagay sa freezer. Sunod ko namang lulutuin itong adobong sitaw. Nasasahugan ko naman ng chicken breast. Malalaki yung hiwa ko sa chicken breast mga mamis, kaya konti lang yung inilagay ko. Tsaka baka mamaya kasi hindi na naman mapansin. Kasi kapag ganito kasi mga mamis na adobong sitaw yung ulam namin, mas napapansin talaga naman dito yung sitaw lang din. Lalo na ako mga mamis, alam nyo naman ako paborito ko ang sitaw. Hindi ko pala in-overcook itong pakbet at tsaka yung sitaw mga mamis. Para nga kapag ininit ko siya, hindi siya malata. Parehas pala nilagyan ko ng bell pepper yan mga mamis kasi may dalawang bell pepper ako sa ref. Tapos hindi ko alam kung anong gagawin ko doon. Baka masira. Kaya yung isa inilagay ko na nga lang dito sa pakbet at saka adobong sitaw. Yung isa naman baka magluto ako ng apritadang manok sa susunod na araw. Ayun na lang ihalo ko. Natapos naman ako magluto mga mamis habang inaantay ko nga na lumamig yung niluto kong mga gulay. Nagsampay muna ako ng mga uniform ni Atina. Tapos munti ko pa makalimutan mga mamis. Buti na lang talaga naalala ko. Nakusutan yung mga long sleeves ni daddy at isabay nga dito sa mga uniform ni Atina kasi pinapalabhan niya to dahil may event siya kinabukasan. So ito na yung sinampay ko ngayon mga mamis. Mabilis matuyo yan kasi ang lakas ng hangin ngayon. Kapag gantong gabi mga mamis tapos nagsasampay ako na merong malakas na hangin, talagang madaling araw pa lang tuyo na yung mga sinampay ko. Nung natapos na ako magsampay mga mamis, ito ginasikaso ko naman yung mga kalat dito sa kusina. Tapos kinuha ko na nga rin yung mga nilaban ko mga basahan para nga ilagay na rin dito sa kusina. Kasi yung isang basahan dyan sinasapin ko doon sa ilalim ng lagayan ng mga sandok ko. Nakakaramdam na nga ako ng pagod ng mga oras na to mga mamis at dapat talaga matutulog na agad ako. Pero naalala ko, kailangan ko nga palang ikabit itong sofa cover kasi nga tuwing matutulog ako at pagising ko, wala na talaga sa ayos itong brown na nakikita nyo dito sa may sofa cover. Kapag nakalagay kasi itong sofa cover mga mamis, hindi nalalaglag yung color brown na yan. Pero ang nakakainis mga mamis, yung pagod na nga ako pero hindi ko pa makuha yung tama kung saan ko ba isusuksok itong sofa cover na to. Minsan talaga may magantong mga pangyayari talaga sa atin mga mamis, no? Yung gusto na talaga natin matapos agad yung ginagawa natin para makapagpahinga or makatulog na tayo. Pero lalo pang tumatagal, hindi natin alam kung bakit. Nakailang ikot-ikot na ako ginawa dito sa cover na to mga mamis pero hindi ko pa rin alam kung saan yung tama ba dito. Hanggang sa lumabas na nga lang si Atina para tulungan ako kasi narinig niya ako na parang paiyak na ako mga mamis kasi nga napapagod na ako. Gusto ko na talagang humiga. Dapat hindi ko na ikakabit yan kasi nga napapagod na ako. Fast forward nga tayo mga mamis, hindi ko na nabidyohan ko ano nangyari sa akin pagkatapos makabit yung sofa cover. Kinabukasan na nung mga araw na to at nag-ayak si Atina na mag-Kaimol. Actually, hindi naman talaga siya nag-aya. Ako na ang nagpresinta na kaming dalawa na nga lang magpunta ng Kaimol. Kasi nga yung classmates niya, sinabihan siya na pupunta sila ng Kaimol pero hindi sila natuloy. So dahil naawa nga ako kay Atina mga mamis kasi nga naka-ready na siya at very excited siya dahil mga klase niya yung mga kasama niya. Kaya sabi ko, kaming dalawa na nga lang ang pupunta ng Kaimol. Ang nakakatuwa dito mga mamis dahil nga sasamahan ko si Atina dito sa Kaimol, binigyan na naman kami ni daddy ng pocket money namin. Kaya naman ako very happy ako. Kaya inaya ko si Atina dito sa Mishay para nga bumili ng maiinom ko. Fresh lemonade na may black tea lang naman talaga ang lagi ko in-order dito mga mamis kasi nga para medyo healthy ng very light. Tapos umakyat kami dito sa second floor mga mamis. Tapos may nakita kami may nagbabasking. Kaya sabi ko kay Atina magbigay siya. Babayaran ko na lang. Yung mga ganyang nagbabasking kasi mga mamis na may kita nyo sa mall, may mga nagpa-fundraising yan para sa mga kamag-anak nilang may cancer, di naman kaya sa mga kapatid nila. Tapos meron naman sila mga pinag-aaral ng college. Kaya talagang pag ganyan nagbibigay kami kahit 50 pesos, 20 pesos, pag nakaluwag-luwag 100 pesos. Actually si Atina naman mga mamis kahit hindi ko siya sabihan na maglagay siya doon, basta nababasa niya kung para saan, kung bakit sila nagbabasking, nagbibigay yan si Atina sariling pera niya. Kaya minsan sabihin ko, sige babayaran ko na lang, magbigay siya doon. Kakakain lang talaga namin ni Atina mga mamis nung nagpunta kami dito sa Kaimol. Kaya okay lang naman talaga sana kahit hindi na kami bigyan ni daddy ng pocket money kasi okay lang naman sa amin kahit pakabili lang kami ng drinks namin. Lalo na 40 pesos lang naman yung binibili kong fresh lemonade. Kasi Atina nga mga mamis, di ba lagi ko naman sinasabi sa inyo na laging may dalang sariling pera yan. Para nga pag may gusto siyang bilhin, hindi siya nagsasabi sa amin na gusto niya magpabili. Siya ang kusang bibili dahil mayroon siya sariling dalang pera. Ang talagang plano ko lang dito ay samahan siya dahil nga nalungkot siya dahil hindi sila natuloy ng mga klase niya. Ito na nga dumating na yung in-order namin na chicken wings. Barbecue flavor to. Tapos naghati na lang kami ni Atina. Hindi rin ako nagkain kasi nga busog pa talaga ako mga mamis. Pero gusto talaga ni Atina ng chicken wings. Sayang nga mga mamis hindi kami Friday nagpunta nung araw na to. Kasi pag Friday, buy one take one yung chicken wings nila. Di sana ang dami namin chicken wings ni Atina nakapag-take out pa kami. Nung natapos na nga kami kumain mga mami, sumakit kami dito sa third floor dahil gustong-gusto nga ni Atinang mag-scooter. Ito talaga yung dahilan kung bakit excited siya na magpunta rito sa Kaimol kasama yung mga classmates niya para nga makapag-scooter siya. Kapag nag-scooter talaga siya dito mga mamis, madalas 30 minutes lang. Pero nung araw na to, 1 hour ang pinili niya para nga mas marami daw siyang time makapag-scooter. Meron naman niyang mga electric pero ayaw niya yun. Nung natapos naman na siyang mag-scooter mga mamis, yun nga't umuwi na rin naman kami.